Baras! Baras Rizal! Baras! Magigay tayo lahat! Magingay para kayo! Raffian nga pala para sa di pa kilala. What's up? What's good? What's poppin'? Ako nga pala si Raffian at nandito na naman kayo sa aking YouTube channel. Yeah, we back. Yun, after ng mga ilang linggo. Alam ko namang wala nag-aanap, pero yun. It's good to be back, man. Nakakamiss din pala na manood ng mga laban. Pero yun, malapit na tayo mag 10k subs. Yun, antayin nyo yan. Tapos, na yung giveaway, di ko pa rin nabibigay, no? Sobrang tagal na nun. Pero hindi ko yun nakakalimutan. Yung mga alam na yung mechanics doon, hindi ko yun nakakalimutan. Bumibelo lang ako. Tingnan ko bago mag May 24 para kung sakaling manonood kayo ng zoning, pwedeng doon na lang natin abot yung premyo nyo kung sakaling manalo kayo. At yun nga pala, sa zoning sa May 24, meron akong laban doon. Ang kalaban ko si JD. Kung malapit kayo sa QC o kung gusto nyo manood ng live, pwede kayong pumunta doon, pwede nyo check yun. Yun din yung dahil lang kung ba't ngayon lang ulit tayo nakagawa ng video, kasi yun, kailangan natin maganda para sa laban na yun. Pero wag na nating patagalin pa para sa episode. Hindi ko na alam kung ano episode na to. Siguro around episode 58, 59, basta yun, panoorin natin ang laban ni Sinyo at ni Poison 13. Yeah. Yun, napanood ko ng live, kaso yun nga, iba yung tunog niya kasi pagka video tsaka yung Events Pavilion 500 Centrum Show, Mandaluyong City. Huling laban na ng gabi. Isang pinakamalaking shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito, sa lahat ng MCs na bumubuo ng liga, sa lahat ng Represent Collab, at syempre sa buong Flip Top staff at mga nakasama natin nung Ahon 15 Day 1 at Day 2 last year. Flip Top, magingay para sa huling laban natin ngayong gabi. Mga camera natin, pakibaba. Shoutout lahat ng mga Represent Collab, syempre Real Jokes Clothing, Doc Panda, High Minds, lahat ng tulong at suporta. Tuloy-tuloy pa to at syempre abangan nyo yung mga susunod na akbang natin. Malamang pagkalabas na ito, nakalabas na rin din yung Isabuhay 2025 lineup, pati yung second sight. At sa kanan ko, Mariveles Bataan, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Poison 13. Kahit na malalim, let's go. Konti na lang isasabog na pero malapit na tayo. Ang ina standing yun, 24-8, gago. Solid, man. At sa kaliwa naman, Pampanga represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Sinyo. Talo na naman tayo. Shoutouts lang sa Real Jokes Clothing, Yogaran Online Classic, sa Past Prints, Mel's Gadget PH, Capito Sports Bar, JP's Grill House, at syempre Team Branded. Yun, shoutouts din nga pala sa Black Manila, sa Crown Manila, yung mga nandiyan sa likod, tsaka yung sakap na to sa Ulap Clothing. Yun, pwede nyo check din yung mga page nila para supportan yung mga merch. Tas yun, meron din pala akong parating na merch. Yun, abangan nyo din yun. Tsaka supportahan din natin yung mga music, yung mga MCs. Meron din ako. Check nyo din yung Spotify ko, tsaka yung iba't ibang hustle na ginagawa ng mga MCs. Yeah. Game na. Sino pinag mo? Nanalo ng coin toss si Poison. Pero first time natin gagawin din dito. Coin toss kung judged ba o hindi. Yun yung parang naagulat doon. Parang coin toss kung judge ba o hindi, 'di ba? Kasi minsan may mga factor na parang dahil alam mong promo, wala ka naman chance ang matalo. I mean, pwede ka matalo kung sobrang body bag, pero dahil nga promo, pwede mong hindi mo masyadong itodo, 'di ba? Pero paano kung ganito biglang nag-coin flip tapos naging judge yung battle? Kaya mo pa bang mag-adjust dun sa sulat mo o dapat una pa lang todo na yung sulat mo? Dapat ganun yung maging diskarte mo. Kaya
nakakagulat yung ano na yun, trip na yun ni Arik last minute. Tails, hindi. Oh, judge to. Nanalo ng coin toss, boys of 13. Pili niyo mauna. Sinyo, pahinga natin. Unang banat, on 15 days. 3. Sinyo. Una sa lahat, humihingi ako ng tawad kung yung match-up walang kalatoy-latoy. Nangako ka sa akin, Brad. Kaya mo ko napapayag na tumuloy. Pero ang hinihingi ko sa'yo, si Sayad. Ang binigay mo, si Sad Boy. Hoy! Hindi to nakakatuwa. Rick, wala ka bang magawa? Yung match-up mo, sobrang lamya. Ano to, big time versus big T? Ganon ka ba kasama? Sobrang lamya. Gusto ko sanang bumatel bilang ibang tao. Ang kaso, demanding to masyado. Ang daming reklamo. Akala mo kung sino. Pues popwersahin kung lumitaw yung alter ego. Tatambulin ko to sa ulo. Gamit maso, hindi ko titigilan hanggat di ko natatanaw bungo ni Marco. Usap nga tayo. Balita ko, magpapakamatay ka. Bakit? Bakit? Ngayong araw mo pa naisip? Shit! Sa 1 minutes pa talaga? Nag-iisip ka ba? Bilang na nga lang oras mo, ba't pinaiiksi mo pa? Kung sa bagay, may punto siya. Suicidal nga pala, kaya binitin ka. At saka, kasalanan mo rin naman yan kung bakit mo yan Suicidal nga pala, kaya binitin ka. Diba? Yun nga, yung sa 1 minutes kasi para maiksi. May punto siya. Suicidal nga pala, kaya binitin ka. At saka, kasalanan mo rin naman yan kung bakit mo yan nararanasan. Alam mo yung depresyon, nai-stress na sa mga ginagawa mong kalokohan. Tangina kasing trip yan, makikipagkantutan. Tapos pag nahuli, maglulungkot-lungkutan. Ang kapal mo naman. Tapos sa battle rap mo idadaan, taon-taon nasa tour na, ayaw niyan tantanan. Bakit ka ganyan? Yung isa buhay ayaw mong tigilan. Tapos sarili mong buhay gusto mong sukuan. Tanginang mindset yan, talagang focus lang sa goal si kaibigan. Kaya dahil dyan, meron na siyang 42 battles. Kasama na ibang liga. Partida. Depressed pa siya niyan. Yung battle rap ginawang stress reliever ni Buang. Iba ata pagkakaintindi ni Timang sa tuwing sinasabihan siya ng okay lang yan, Poison. Laban lang. Unghang! Lagpas ko Pero tayo nakakabilib din yung ano ni Poison, no? Puta, sobrang daming battle. Yung parang dedication niya talaga. Nandun nakatodo sa pag-battle. Sobrang solid din nun sa Ludo. Seryoso? Sobra mo namang dupang. Ikaw may pinakamaraming panalo. Tangina nito malamang. At talagang nakuha niya pang ikwento't ipagyabang. Puking ina mo kung tutusin nga dapat kwento ka na lang. Kaya ako nang magpapamuka kung wala pang nakakapagsabi. Total bilang ng tinalo niya, bukang bibig nito palagi. Doon siya bumabase sa dami ng nadali. Pues ito pinagkaiba ng maraming panalo sa marami. Yeah. Yun, round 2 ni Sinyo. Solid, maganda din yun. Natripan ko yung mga depressed angles niya na parang suicidal ka, kaya ka binitin. Yun, yung mga ganon. Tapos yung ender niya na iba yung maraming panalo sa marami. Alam naman natin na isa sa mga crowd favorite si Sinyo. Tapos yun, most viewed
battle rapper sa buong mundo. Sobrang laking milestone din, achievement din yun bilang rapper, kaya solid din yun. Tapos kumbaga siya yung isa sa mga pwede magyabang ng mga ganong mga ganong bara. Tapos yun, pero palagay ko parang nagpapainit pa lang din si Sinyo, pero overall naman maganda yung banat niya. Tapos nagustuhan ko din yung isang parte doon na parang medyo nag-horrorcore siya. Siguro hindi ko masyado naririnig si Sinyo na gano'n, kaya kakaiba yung atake nun sa akin. Pero nagustuhan ko naman, solid yun. Yun. Maganda yung round 1 ni Sinyo. Pakinggan natin kung paano sasagot si Poison 13. Yeah. Pagkatapos niyang bumanat ng mga pang-depressed na bara, may tanong ako, sir. Paano malulungkot yung Poisong masaya kung binigyan nyo pa ng Joker? Game? Anong sabi mo? Ilang porsyento ng sahod namin ikaw ang pinaghuhugutan? Nag-aabono ako. Nag-aambag ka lang. Tang-ina mo. Kung totoo man yan, ba't kay Apex Tol, hindi mo narebat yun? Natakot ka nung quarantine dahil baka ka masilat doon. Alam mo kasing pag walang crowd, wala kang makukuhang reaksyon. Alam mo kasing pag walang crowd, wala kang makukuhang reaksyon. Ultimo ka-rival mong si Apex nung natalo, umiyak nun. Tapos manunumbat ka lang? Kesyo sa mga sweldo namin, siya daw ang nagdadagdag. Masaya kang nagpapagpag habang kami nalalaspag. Yan ang napiling palusot. Paano ko siya malalaglag? Nag-ambag ng talent fee yung walang talent na maambag. Nasa pasarapan na kasi ng... Solid, galing nung paano niya sinet up yung nung quarantine, parang hindi ka bumabattle. Ganon. Tapos si Apex nung natalo sa quarantine, parang umiyak daw. Tapos yun, parang hindi ka nakapag-ambag nung quarantine. Tapos kami yung nag-aambag nung talent nun. Tapos ikaw nag-aambag ng talent fee kasi wala kang talent na maambag. Yun, solid yun. Buhay, yung idol nating mapanlait. Habang ako kahit pandemic, nakipagsapalaran, wala mang budget. Oo, nasa pagalingan pa rin ako, kahit mapuno man aking wallet. Sumarap man buhay ko, di ko iiwan yung dahilan kung bakit. At bakit? Laban namin ni Akata, pinagtanggol mo ako. Unang event ng bargain, ang main event mo ako. Nung tinanong sino ang GOAT, ang sinagot mo ako. Yung paborito ng lahat, ang paborito ako. Ang masakit at mapait na kalakip ay pinaasa. Kung top 1 ka, tang ina mo sa top 5 ko, di ka kasama. Ay, ito na yung nagsisimula na mag-multi si Poison. Paborito ako. Tsaka yung, yun, parang inaano nga niya na lahat. Hindi ko, alam ko lang sa bargain main event siya, pero hindi ko alam yung sa tinanong si Sinyo na GOAT kung sino yung sagot niya doon. Pero ang ganda kasi parang wala siya bigla sa top 5 ni Poison. Ang sinagot mo ako, yung paborito ng lahat, ang paborito ako. Ang masakit at mapait na kalakip ay ang masakit na kapalit. Lahat ang paborito ako. Ang masakit at mapait na kalakip ay pinaasa. Kung top 1 ka, tang ina mo sa top 5 ko, di ka kasama. History repeats itself. Ngayong tinamaan ng saltik, panoorin yung muling matalo ang karisma ng bagsik. Sabi mo, ikaw si All Might, number 1 na pandiinan, baka Elsa kay Gregor na pantawid sa kagipitan, natapat sa 29, ikaw ang napag-initan. Mamaya iindahin mo na naman yung tagiliran. Yun, di ba? Ang simula kay All Might. Tapos nagpunta kay Elsa na pinatay ni Gregor, ni Poison sa kanta. Tapos yun, parang parehas na yun, pag nung sinaksak sa tagiliran, di ba si Elsa? Sa iskinita sa ermita may sumaksak kay Elsa sa tagiliran, isang makalawang na lasip. Basta yun. Tapos si All Might, di ba, parang siya
sa My Hero Academia yung number 1 hero siya noon nung kalakasan niya. Tas nung nakalaban niya sino ba yun? Si All for One ata yun. Basta yung dito yung sa tagiliran niya, parang wasak din yung dahilan kung ba't di na siya nakakapag plus ultra. Basta ganon. Yun, lupit din kasi na-connecta niya, tas yung kay Sinyo din yung sa tagiliran, diba? Sabi mo, ikaw si All Might, number 1 na pandiinan, baka Elsa kay Gregor na pantawid sa kagipitan, natapat sa 29, ikaw ang napag-initan, mamaya iindahin mo na naman yung tagiliran. Sumakit nga ba tagiliran o baka tagilid at na 5-0? Kaya nagrason dahil na-break ang expectation sa hype nyo. Di ba magaling ka mag-rebat? Karangalang marinig ko ng live to. Hindi ko bubunutin yan. Ipaliwanag mo side mo. Bubunutin yan, paliwanag mo side mo. Tangina ngayon. Yeah! Yun, round 1, tangina, sobra. Iba din kasi yung yung parang pag underdog ka, no, parang putang ina yung gigil mo na mapatunayan sa lahat na mas magaling ka dun sa iniidolo nila. Parang sobrang gigil yun kasi kahit anong mangyari parang ang dating nun win-win, di ba? Tapos yun, tayo na round 1 ni Poison, sobrang ganda, trip na trip ko yung paliwanag mo yung side mo, yung All Might, yung ang paborito ng lahat, yung paborito ko, tapos yung multi papunta dun sa wala ka sa top 5 ko, parang ganon. Ang lupit kung paano niya napag-connecta yung sa talent fee, tas yung sa walang talent na may ambag, sobrang solid nun. Para sa akin yung round 1 kay Poison yun. Pakinggan natin yung round 2 ni Sinyo. Yeah, solid na laban. Kakapuna, sumasakit na yung iniinda. Pero dito sinusumpong, buwelo lang to para magkami-hami-ha! Solid din yung rebate, no? Sabi nila, di daw ako ubra, kasi well-rounded to. Kung skill set pag-uusapan, lamang ka sa akin, aminado. Consistent pa kada laban. Ikaw pa may pinakamaraming panalo. Ang kaso, napansin mo, pag wala kang laban, di ka hinahanap ng tao. Oo, nandun na tayo. Meron kang puso at talento. Pero di ka kawalan sa entablado. Wala ka kasing hinahain na bago. Patunay lang na magaling ka, pero walang special sa'yo. Samantalang ako, eto, nagpapatawa. Yun lang, wala nang iba. Pero kung dun mo ako sinukat, nagkamali ka ng pagtansya. Huwag kang bumasi sa armas o anong klase yung kargada. Dapat ang inaalala mo kung sino bang may hawak ng sandata. Diba? Kaya ang lagi nilang puna, hindi ka naman nagmumulti. Yun ang ginagawa nila. Ang isipin mo, ulol, paano kung ginagawa ko pa? May magagawa ka ba? Pag nagagawa ko na, pag ginawa, sasabihin ay gawa yan ng iba. Gagawang ka talaga, yan ang gawain pagtanga. Signature mo, no? Vintage Sinyo kung tawagin. Oo na! Oo na! Marami kang stilong na pag-aralan. Nagagayat, nakokopya mo ang karamihan. Pero may isang bagay kang nalilimutan. Tanging ako lang andi mo mananakawan. Pagkat karisma ay hindi naman natututunan. Paano ba naman? Puro gaya-gaya, yung bara, niyang baon-baon. E papano itong Marco, nagpapakamarlon. Ganyan tong si Lacson. Oo, toxic kalason. Pollution ka sa battle rap kasi yung binubuga, carbon. Ano yon? Feeling mo pag pinaghahal... Carbon copy ni Marlon, ni Looney.
'di ba? Yun yung halo-halo mo mga MC. Feeling mo cool pag pinaghalo-halo mo mga MC? O let's see. Yung boses, Zaki. Yung swag, JD. Yung amoy, Husky. Yung ilong, Andy. Yung height, class G. Yung katawan, tipsy. Mukha kang Ilocanong Cripply. Ang cringy. Kasi siya daw yung next na Looney. Yun ang piniflex palagi. Eh sobrang wex mong copy. Pakicheck ngang mabuti kasi mula neck at body, yung specs mo pang dopey. Kaya wag mo kong ino-OG. Si Loons, Lodi. Ikaw, lonely. bumalik pa din sa Yun ang ano yun, no? reality. Kaya Bes, I'm sorry. Ikaw ay aking tatapatin. Kasi di ko tatanggapin kung ikaw ang maging next na Looney. Pero kung ako tatanungin, mukhang pwede na ring next na Looney. Pakitext, mag-ready. Yeah! Yun, round 2 ni Sinyo. Yun, okay naman. Parang mas iba yung style niya kumpara sa typical na Sinyo. Parang pinapakita, parang di niya man direktang sabihin, parang nagpapakita siya ng ibang style na kung mapapansin nyo, hindi ganun kadami yung jokes. Parang more on nasa serious side siya na parang paano pa kaya pag sineryoso, paano pag pinakita yung ganyan. Tapos yun, nagustuhan ko yung punto niya doon sa parte na yun na parang paano pa kaya kung nagmumulti pa ako. Tapos yung punto na kahit gaano man maging kagaling si Poison, parang hindi daw siya hinahanap ng tao kasi ayun, kahit nga magaling, parang iba pa rin yung pagka may special sa'yo. Kumbaga, kung ba't dahil lang, kung ba't kayo hinahanap ng tao, yun. Tapos yung vintage na Sinyo, yung nagagawa ko na yung ganyan ng gawain ng tangay, parang yun man yun. Pero yun, pinakang naano ko dito nung laban na to is nung kinall out niya si Looney. Yun, sobrang kasi sa akin bilang fan, parang isa din yun sa mga gusto kong mapanood na laban, mangyaring laban. Nung siguro kung sasabihan mo ako dati na maglalaban si Sinyo at si Looney, makikita ko sa poster ng bata pa ako. Wala pa ako sa flip na parang sobrang aabangan ko talaga yun pagka nilabas sa YouTube kasi wala pa naman akong pera nun. Pero ngayon na may chance na akong makapanood talaga ng live, isa yun sa mga hindi ko papalampasin na nalaban. Tapos yun, kung di nyo pa napapanood, gumawa kami ng break it down ni Idol Loons dun sa channel niya. Tapos yun, parang halos kabuuan nung pagkikita namin na yun, parang gusto ko talagang makakuha sa kanya ng mga aral. Tapos natanong ko din sa kanya yung call out ni Sinyo. Tapos yun, parang ang lupit lang kasi parang nakita ko sa kanya na sobrang excited siya. Nagigil na gigil si Looney na matuloy yung laban. Tapos ang malupit pa, gusto niya yung 3-way kalaban pa si Mot. Kaya sobrang nakaka-excite yun. Kasi yun, hindi naman nga natin madalas makita si Looney lumaban. Tapos biglang kung saaling matuloy yung comeback niya, biglang dalawang laban kaagad. Tas sa mga pangalang nandun na din sa taas. Si Mot vs Looney tsaka Mot vs Sinyo, putang ina. Wasak ang mundo ng fucking rap battle scene, di ba? Kaya yun, sobrang excited ako. Tsaka sobrang ganda din makita na yun nga, gigil siya. So parang gustong-gusto niya talaga matuloy yung laban. Sana this year or soon, di ba, matuloy para masabi ni Boss Arik na lahat tayo panalo doon. Kahit di pa nagsisimula yung laban, poster pa lang, lahat tayo panalo doon. Pero yun, solid yun.
Check nyo yun, yung break it down na yun. Panoodin natin yung round 2 ni Poison 13. Yeah. Eto trivia. Dati, picture ng itlog ang may pinakamaraming likes sa Instagram. Ang dami niyang fans. Tapos ang most viewed video naman sa YouTube ay Baby Shark Dance. Ngayon ang tanong, paano nga ba sumikat yon? Ako'y di na nagtaka. Pare-pareho lang kasi ang algorithm ng tanga. Yun lang ba katumbas mo? Para umasta kang entitled? Yun lang ba katumbas mo? Para umasta kang entitled? Buti pa yung Baby Shark tsaka itlog masasabing big fish at well-rounded. Bakit? Ano bang meron sa mga putang inang yon? Ba't sa internet pakalat-kalat? Kung ikaw ang most viewed battle rapper, anong meron ka na wala yung mas karapat dapat? Puta, Baby Shark, itlog? O di ba ang weirdo? Maraming interesting dun sa net, yung walang kwenta lang pansin nyo. Nakuha nyo yung point? Ang ganda nung ano niya parang kung paano niya binubuo yung ideya, 'di ba? Parang kasi si Sinyo, 'di ba, most viewed, tapos parang yung comparison niya is yung itlog, tapos yung most viewed na YouTube video daw dati is yung Baby Shark Dance yon. Tapos kumbaga kung papansin mo nga na itlog at Baby Shark Dance, yun, parang yun yung ginagawa niya sa utak mo na isipin mo na parang ganun lang din si Sinyo. Parang yun yung pinapaliwanag niya na tas yun, ang daming malupit sa internet pero yun lang yung napapansin nyo, di ba? Ganun. Interesting dun sa net, yung walang kwenta lang pansin nyo. Nakuha nyo yung point? Siya lang kasi kilala nyo. Putang ina, sino kami? Pag siya nag-joke, kahit corny, tatawa kayo. Sinyo kasi. Pag ako nag-spit ng mga yon, baka respeto nyo maglaho. Pag ikaw nag-spit ng sulat ko, malamang yumaman ka palalo. Kung ganto ka, payag ako. Sa aming lahat, ikaw ang greatest. Kung ganto ka, tsak na ikaw ang mambabadibag kay Apex. Iyak lahat ng fan mong Gen Z. Ang hinamon mo rong MC. Mas aral pa to kay Abra, Apex, Looney at Ron Henley. Utak mong parang cotton candy. Sabog yan kahit di 420. Ang lupit mo naman, pre, di mo na rhyme yun sa confetti. Wala yang bars kahit wala yang bars pero sa style niya na natiling prisoner. Masyadong plain at cheap ang pag-angat na parang piso fair. Sa salapi mo we don't care. Parang masyadong plain at cheap yung pag-angat na parang piso fair. Diba? Yung piso yung bayad sa pagsakay sa aeroplano. Diba? Sobrang solid. Masyadong yang bars kahit wala yang bars pero sa style niya na natiling prisoner. Masyadong plain at cheap ang pag-angat na parang piso fair. Sa salapi mo we don't care. Walang mayaman dito, sir, dahil pag skills ang kinumpare, ganito mag-multimillionaire. Alang-alang sa pangalang atang-atang ni tanga at karangalang dinala ay kitang ilang bilang din ang inang kinya bilang pinaka. Re-remind lang kita, total ikaw ang kilala na ang rule number 1, magmultikatang ina ka. Crazy shit, bro. Damn. At yun, sobrang nakakalito nung multi na yun. Siguro kung sobrang tagal na pag-ensayo bago mo makabisado na maayos. Re-remind pag skills ang kinumpare, ganito mag-multimillionaire. Alang-alang ang kinumpare, ganito mag-multimillionaire. Alang-alang sa pangalang atang-atang ni tanga at karangalang dinala ay kitang ilang bilang din ang inang kinya bilang pinaka. Re-remind lang kita, total ikaw ang kilala na ang rule number 1, magmultikatang ina ka. At yun ang kaibahan ko sa pagiging rapper niyan. Sikat ka dahil di matured majority ng rap battle fan. Kung battle rap, manay Olympics, matik sa'kin, under yan. Gold medalist, pagmasdan nyo kung tapakan tong number 1. Gold medalist, pagmasdan nyo kung tapakan yung number 1. Kasi diba pagka, yun, sa Olympics o kahit sa anumang sports fest, provincial meet, mga ganon, diba? Pag gold medalist ka, nakatungtong ka dun sa number 1, silver 2, para palit ng balit. Basta yun.
Solid, putang ina. Yun, round 2. Para sa akin, malinaw na Poison yun. Sobrang siksik nung round niya. Tapos yun, parang nung sa round 1, nagpapahaging lang siya nung kakayaan niya sa multi. Tapos nung round 2 yung pumutok na yun. Parang sobrang lupit nun. Tsaka respeto din kasi sobrang hirap kabisaduhin nun. As lalo pa pag live na kasi may dagdag na pressure. Kaya dapat talagang sobrang tindi ng preparasyon mo para dun. Yun. Sobrang solid. Sobrang ganda nung round 2 ni Poison. Yun lang yung masasabi ko. Pakinggan natin yung round 3 ni Sinyo. Yeah. At champi ka! Tangina mo, kakagawa ko nga lang eh. Ay. Kung eto daw ako, nabatibag sana si Apex. Wow, nakakatakot. Nakakahiya naman sa hindi umabot. Pero, congrats! Negosyante ka na pala. Kaya ba nag-aangas ka? Nagkaroon lang ng tubigan, akala mo kung sino nang umasta. Dapat sa'yo, binobomba. Huwag ka nang maghugas kamay pa. Yung kayabangan, nag-uumapaw kung gripuhan kita. Alam mo ba, pansin niyo yung parang biglang sobrang tahimik nung paligid, di ba? After nung round 2 ni Poison. Parang lahat nakaabang sa sasabihin ni Sinyo kung kaya niya bang tapatan yung round 2 ni Poison. Parang biglang, dahil ang ganda ng pinaitan ni Poison, biglang tumaas yung expectation sa sasabihin ni Sinyo. Parang ganun yung pakiramdam ko dun sa, parang yung sinasabi nila may dumaan anghel. At champi ka! Tangina mo, kakagawa ko nga lang eh. Parang di ba sobrang tahimik. Kung eto daw ako, nabatibag sana si Apex. Wow, nakakatakot. Nakakahiya naman sa hindi umabot. Pero, congrats! Negosyante ka na pala. Kaya ba nag-aangas ka? Nagkaroon lang ng tubigan, akala mo kung sino nang umasta. Dapat sa'yo, binobomba. Huwag ka nang maghugas kamay pa. Yung kayabangan, nag-uumapaw kung gripuhan kita. Alam mo ba? Hugas kamay, gripo, bomba, di ba? Pinagtanong-tanong ko pa yung shop nyo kung saan banda. Kaya pala di maturo-turo ni tanga. Yung niyayabang niyang tubigan, Aqua Plus pala, kulay pink pa. O di ba? Nakatikim lang ng konting ginhawa, etong timawa, lahat na binabangga. Ganong kakalala, yung dating galing sa wala, nung nakawala, naging walang hiya. Sige nga, ako yabangan mo nang malaman mo kung gaano ka kababa. Pasensya ko, di ganong kahaba. Di lahat pwede mong mamama. Lumugar ka bata. Dahil pag ako nagpamuka, kahit stable ka na, di pwedeng di ka mauga. Pero di niya mauga. Instructor to ng kickboxing. Kaya di nyo po pwedeng ismulin. Grabe pa naman yung self-defense. Talagang di nyo po pwedeng basta-bastahin. Subukan yung bulihin. Talagang may makakatikim. Pag na-trigger yung defense mechanism, bigla siyang nagpapabiktim. Ayos ka din. Ang sarap mong sakalin. Bigla-bigla siya nagpapabiktim. Ang sarap mong sakalin. Kaya naman, sabi niya, oo na, hindi naman ako nagdadrama. Ang problema, nakakatanga. Ah, shit! Hindi siya nagpapabiktim. Ang sarap mong sakalin. Woo! Yun parang impact nung aftershock nung pagkauga nung round 2 ni Poison, pakiramdam ko. Yun. Sa tingin ko yun yung dahilan. Nakadagdag ng pressure siguro. Hindi siya nagpapabiktim.
sakalin. Shit. Sakalin. Ang sarap mong sakalin. Sakalin na lang talaga kita! Sumisidal kasi nabitin, kaya ang sarap sakalin. Fuck you. Ang sarap mong sakalin. Shit. Sayang, men. Shit, time. Tayo, kunin ba natin, pahinga natin. Yun. Sayang. Pero tutuloy ko to. Yung parang magmapapansin mo si Poison pa yung may tendency mag-choke doon sa first 2 rounds niya, di ba? Para meron siyang mga nauulit-ulit na linya, para nauutal-utal siya. Pero yun. Huling yugto ng pahina, ba't nagka-conflict pa? Bago pa man ito mag-start pa na yung talk shit niya. Ngayon tatanungin kita kung mas ikatutuwa mo ba kung yung Poisong masaya ay maging toxic na reparong pika. Gets ba yung logic, ha? Parang siya na mas kupal at mas all-in. Palagyan natin ng anime kiluwasol. Dik ba hanggang yung puso maging abra kasi offbeat na? Sige, magwasakan tayo ng puso. Di ba nasabi sa'yo ni B na ex niya ako? Nakakajakol niya lang sa akin nung nag-holding hands kayo. Ganito yung kwento. Sa akin niya unang naranasan araw-araw na lambing. Bisarmiento ang pangalan ng palayaw niya patring. Di lang ginawa at kinasama, pinag-thirst trap ko pa. At kung tatanungin niyo, oo, na first blood ko siya. Suicide Squad ang ebidensya dahil dun ko natuhog. Kita naman si Harley Quinn, di ba, sa Poison na hulog. O pwede ring hindi ganon, pero patay ka sa yung wifey. Kasi yung halik ni B.I. Poison na naging si Poison Ivy. Anong laughter is the best medicine? Baka taste your own medicine. Eto, tanggapin mo din kung joke yun. Ito lang ang trip kong option. Personal so comedy, ikaw bahala, pick your poison. Dugong aso ka, diba? Total masyado kang proud to be. At may collab ka dun sa banda ni Antonio o Anthony. Basta ito yung lason dito, melody at harmony. Gutom na asong naligaw sa loob ng chocolate factory. Kung ito man, ang kaibahan... Gutom na asong naligaw sa chocolate factory. Nang nanalo lang sa nagtagumpay, pues ako ay mas ganado. Kung maumay man ang tao, mas huhukay pa ng bago. Habang buhay na patunay na mahusay at magarbo. Dahil kaya kong gawin ng magtagumpay at manalo. Yeah. Yun, tayo na round 3. Feeling ko, malakas yun, pero kumpara dun sa mga naunang rounds ni Poison, parang palagay ko yun yung parang yun yung pinakang hindi ganun kalakas para sa akin. Kung hindi nag-choke si Sinyo dun sa round 3, may chance na matalo niya si Poison, 'di ba? Sa round na yon. Pero nung pagpapakinggan mo siya dito sa live, parang kung di nag-choke si Sinyo dun sa third round, tas dahil di naman natin narinig yung round 3 niya ng buo, may tendency pa na manalo si Sinyo dito nung kung na-spit niya na maayos. Kasi nga, parang di ganun kalakas yung round 3 ni Poison kumpara sa mga nauna niyang rounds. Yun. Pero sayang kasi although pwede mo pa rin siyang i-consider na classic, mas kumpleto lang sana kung hindi nag-choke si Sinyo. Kumbaga, mas makikita sana natin kung panalo pa rin ba si Poison o kaya bang makuha ni Sinyo pa rin doon sa round 3 niya. Pero overall, solid na laban.
Pero magiging judging ko 3-0, 3 rounds for Poison. Siguro dun sa round 3 kahit parang yun yung list na trip kong round niya, mas bibigay ko na lang din sa kanya yung boto kasi na-spit niya ng kompleto yung round 3 niya compare kay Sinyo. Pero yun, sobrang gandang laban. Feeling ko hindi pa rin bumaba yung stock ni Sinyo. Kung meron pa nga parang kung lalaban siya ulit in the near future, parang mas gigil siya kasi yun, parang yun, yung gigil niyang makabawi, di ba? Para mapatunayan ulit kung ba't siya yung nandun sa top, di ba? Parang ganun. Tapos yun, si Poison, ganun pa rin, sobrang consistent kahit san mong liga mapanood. Yun. Solid na laban. At yun, plug ko lang ulit, May 24, zoning 18 ata. May laban kami ni JD, Raffian vs JD. Ilalagay ko na lang din siguro dyan yung poster para makita nyo. Sa QC lang siya, tapos di ganun kamahal yung tickets kumpara sa ibang malalaking events. Yun, pero yun. Maraming salamat sa inyo. Check nyo yung playlist natin na Rough Side, baka yung mga hinahanap nyong videos nandyan na. At yun, kita-kits ulit tayo sa susunod. Ako nga pala si Raffian at ito ang Rough Side. I'm out, brr.